naganap, naging kumpleto ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan marapat suklian ng pagpapasalamat. Marapat hangarin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin ang lahat ng ating mga pagsusumikap. Walitukmilu al-iddah walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. At upang inyong makumpleto ang bilang ng inyong pag-aayuno, at upang kayo ay makapagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, makapagtakbir sa mga gabay patnubay na ipinagkaloob sa inyo, at upang kayo ay makapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw na ito mga kapatid, araw ng pagtutumbas, araw ng pagsasahod, araw ng pagbabayaran. Faya layta shi'ri manil maqbul minna fanuhanniyah wa manil mahrum minna fanu'azziyah. Ika nga ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, sino kaya sa atin ang tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala at marapat na siya ay ating batiin? At sino kaya sa atin sa Ramadan na ito ang pinagkaitan ng mga kabutihan at marapat na tayo ay makiramay sa Kanya tulad ng isang namatayan? Mga alipin ng Allah, mga kapatid sa Islam, ito ay mga palatandaan lamang, mga hudyat kung gaano kabilis ang mga araw ng Ramadan na inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayyaman ma'dudat, mga araw na nabibilang. Kung gaano ito kabilis, ganon din kabilis na lumilipas ang ating mga edad, ang ating buhay dito sa mundo. At walang ibang matitira sa mga yaong nagsumikap, nagpuyat, nagpakapagod, hindi para sila ay purihin ng mga tao, pagkos upang kanilang mapagsilbihan ang kanilang tagapaglikha, upang kanilang magampanan ang layunin kung bakit sila nilikha ng Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang jin at ang tao maliban na lang upang sila ay sumamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, upang mapabilang sila sa mga nag-uunahan patungo sa awan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga nagsumikap sa Ramadan sa iba't ibang uri ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon pa kayang kapaguran na nararamdaman nila sa ngayon? Yung puyat, yung pagod, yung uhaw, yung gutom, anumang uri ng pagsamba na nangangailangan ng pagsusumikap, may natitira pa kayang kapaguran? Katiyakan na wala. At minsan hindi mo na maaalala kung ano yung kapaguran na dinanas mo doon habang ikaw ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din naman po yung mga nagpabaya, yung mga nagpakasarap, nagpuyat sila sa mga gabi ng Ramadan, hindi para sumamba sa Allah, kundi para gumawa ng kasalanan. O di kaya ay natulog sila sa mga ginintuang oras ng mga gabi ng Ramadan habang dumadaan ang Laylatul Qadr. Mayroon pa kayang natitira sa kanila na sarap habang ginagawa nila yung mga kasalanan, habang natutulog sila sa mga gabi ng Ramadan, habang kumakain sila, tumiinom sa mga araw ng Ramadan? Mayroon pa ba kaya na natitira sa kanilang pagpapakasaya? Wala na po. Ang lahat ay naitala, ang lahat ay aanihin ang kanyang mga bunga, ang mga dulot nito sa araw ng paghuhukom.
Mga alipin ng Allah, yan ang ipinapakita sa atin ng buwan ng Ramadan. Sa tunay na kaganapan na ating hinaharap sa araw ng paghukom, sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Sa araw na yaon na kayo ay i-display kagaya nito sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakatayo lahat sa harap ng Allah at walang maikukubli mula sa inyo na anumang mga sikreto. Batid ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Sa araw na yaon, sino man ang tatanggapin niya ang kanyang talaan ng gawa sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay, fayaqul, sasabihin niya, ha umuqra'u kitabiya. Halina kayo, basahin ninyo ang aking aklat ng talaan ng gawa. Pagyayabang na siya doon. At yun ang pinakamahinam na pagyayabang. Dito sa mundo, anumang mga credentials, diploma, anumang nakamit mo dito sa mundong ito na ipinagyayabang mo, ay hindi ito maikukumpara sa kapag kinuha mo, tinanggap mo ang iyong diploma sa araw ng paghuhukom na siyang talaan ng iyong mga gawa, na kapag ito ay tinanggap mo sa pamamagitan ng iyong kanang kamay, nangangahulugan na ikaw ay magtagumpay at magyayabang ka na doon, at ang pagyayabang doon ay halal na. Sasabihin mo, ha umuqra'u kitabiya, hali kayo, basahin ninyo ang aking aklat. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, katiyakan na alam ko, batid ko, na ito ay aking makakapiling, aking makakatagpo, na ako ay lilitisin. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, at siya ay mamumuhay sa kasaganahang pamumuhay sa Jannah, sa paraiso. Fi jannatin 'aliyah, sa mataas na mga antas ng paraiso. Qutufuha daniyah, na ang mga bungang kahoy dito ay lumalapit, kusang lumalapit, at pipitasin mo na lamang. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Magsikain na kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magsiinom na kayo. Katumbas yan, kapalit yan, kabayaran yan ng mga ginawa ninyong pagpapakagutom noong kayo ay nasa mundo. Pag-aayunong umiwas ng pagkain at pag-inom, at gumawa ng mga pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ay magsikain kayo, sabi ng Allah. Magsiinom kayo sa Jannah, sa paraiso, para sa mga araw na inyong pinalipas nung kayo ay nasa mundo. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Patungkol naman sa kanya, natatanggapin niya ang kanyang aklat, talaan ng gawa sa pamamagitan ng kaliwang kamay. Alam na kung ano ang kanyang hahantungan. Fayaqul, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Sasabihin niya, ya Allah, sana hindi na lang ibinibigay sa akin ang aking aklat. Alam na niya na siya ay hindi pasado. Alam na niya na siya ay bumagsak at hindi pasado sa pagsubok na ito dito sa mundo. Walam adri ma hisabiyah. Naway hindi ko na lang batid alam, at naway hindi ko na lang malalaman kung ano ang mga grades, ano ang mga score, ano ang nilalaman ng aking kitab. Naway hindi ko na lang alam kung ano ang mga nilalaman nito na paglilitis. Ya laytaha kanatil qadiyah. Ito na ang paglilitis. Yan na ang pakikipagtipan na walang pwedeng tumigil dito, sapagkat ito ay itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'aghna anni maliyah. Sasabihin niyang hindi na nakatulong sa akin ang aking mga ari-arian at kayamanan. Halaka anni sultaniyah. Ako ay napinsala na, at ako ay napahamak ng aking pagiging sultan o pagmamalaki nung ako ay nasa mundo. Halaka anni sultaniyah. Hindi nakatulong sa kanya ang kanyang pagiging sultan. Hindi nakatulong sa kanya ang kanyang mga ari-arian na nililikom araw at gabi, ang kanyang mga kayamanan. Khuduhu faghulluh. At uutusan ng mga malaika na kaladkarin niyo siya
kunin niyo siya, itali ang kanyang mga kamay sa kanyang mga liig, fagullo, thumma al-jahima salluh, at pagkatapos siya ay itapon sa impyernong apoy. Al-ayah. Mga kapatid sa Islam, mga alipin ng Allah, yan po ang tunay na destinasyon ng bawat isa sa atin. Yan po ang tunay na tagumpay para sa paaralang hinatid sa atin ng Ramadan na ito. Ay pinapahiwatig niya sa atin kung ano ang tunay na kaganapan at mangyayari na nakasaad sa mga banal, sa mga ayat ng banal na Quran. Mga alipin ng Allah, mga kapatid sa Islam, ang araw na ito ay karapatan niyong maging masaya sapagkat ito ay araw ng Eid. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sabihin sa kanila, O Muhammad, sa pamagitan ng awa ng Allah, pagpapala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, marapat lamang na sila ay maligayahan at masiyahan, malugod at matuwa. Mas mainam ito kaysa sa anumang kanilang nililikom na pangkamunduhang bagay. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, lis-saimi farhatan. Sa isang nag-aayuno ay may dalawang kaligayahan na kanyang tatamasahin. Farhatun 'inda fitri. Ang kaligayahan niya habang siya ay magpifitr, kagaya ng araw na ito. Mag-i-eid ka na, hihinto ka na sa iyong pag-aayuno. Katiyakan ng mga Muslim ay naninigayahan sila at nasisiyahan sa kanilang pagdiriwang sa Eid al-Fitr. At ganun din kapag siya ay magbuka na at kakain na. Kapag siya ay nag-aayuno, nasisiyahan siya dahil siya ay makakakain na. At ikalawa, na kaligayahan, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ang kaligayahan na tatamasahin niya, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isang nag-aayunong Muslim, kapag makipagtipan na siya sa kanyang Panginoon, kapag tatanggapin na niya ang mga gantimpala ng kanyang pag-aayuno mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kanya rin sinabi, inna fil jannati baban yuqalu laha Rayyan. Tunay na sa paraiso mayroon itong pasukan na ang tawag dito sa gate na ito ng Jannah ay Ar-Rayyan. Yadkhulu minha as-saimun. Papasok dito yung mga nag-aayuno at walang ibang makapapasok dito maliban sa kanila. Kapag nakapasok na silang lahat, uglik, isasara at wala nang pwede pumasok maliban sa mga mapag-ayuno. Mga alipin ng Allah, mga kapatid sa Islam, ang mga pagpapala na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay marapat na suklian ng tunay na pagpapasalamat sa Kanya. At ang pagpapasalamat sa Allah ay hindi lamang sa dila, bagkus ang pananatili mo sa paglilingkod mo sa Allah. Pananatili mo bilang alipin ng Allah na sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin ninyo sa Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay tatanggapin niya, sapagkat tunay na ang tinatanggap lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong mula sa mga mahintatakutin. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Tunay na tinatanggap lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanila na mga may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, law alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatun wahidah aw sadaqatu dirhamin lam yakun li ghaibun ahabbu ilayya min al-maut. Kanyang sinabi, sahabi na ito na Jalil, kung alam ko lang na mayroon akong isang sujud na tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala o isang dirham na ibinigay na kawang gawa, kung batid ko lang natitiyak ko na tinanggap ito ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa akin, ay wala nang pinakamainam na aking hinihintay pa na makahihigit sa ako ay mamamatay. Ibig sabihin ay datnan ng kamatayan upang makamit na ang gantimpala ng isang sujud na yan o di kaya'y kawang gawa na yan sa pamamagitan ng piso o sa pamamagitan ng isang dirham. Yun ay kung nakatitiyak lamang ang sahabi na ito na tinanggap sa kanya ng Allah. Paano pa kaya tayo, mga kapatid sa Islam? Huwag tayong maging kampante, bagkus panatilihin natin ang pagdudua sa Allah na tanggapin sa atin ang ating mga gawaing mabubuti. At isa sa mga palatandaan nito ay ang pananatili, pagpapatuloy sa pagsamba, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un.
Katangian yaong mga tao na kapag ginawa nila ang mga gawain na kanilang ginagawa, habang ginagawa nila ito ay nanginginig ang kanilang mga puso, na sila ay katiyakan na magsisibalikan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha tungkol sa aya na ito, "Ya Rasulullah, tinutukoy po ba sa aya na ito yaong mga lasinggero, yaong mga magnanakaw, yaong mga nakikiapid at nangangalunya, yaong mga gumagawa ng mga haram, sila po ba ang tinutukoy sa aya na ito?" Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisha, o Aisha radhiyallahu ta'ala anha, hindi sila ang tinutukoy sa aya na yan. Bagkos ang tinutukoy sa aya na yan ay yaong mga mananampalataya habang ginagawa nila ang kanilang mga salah, ang kanilang mga pag-aayun o pagbabasa ng Quran, ang kanilang mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, habang ginagawa nila ang kanilang mga pagsunod sa Allah, kasabay nito ay nanginginig ang kanilang mga puso. Natatakot ang kanilang mga puso na baka hindi tanggapin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun nila minamaliit ang kanilang mga ibadah. At dahil batid nila, alam nila na silang lahat ay magsibalikan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah, mga kapatid sa Islam, mayroong mga tao na masigasig at masipag sa kanilang mga pagdadasal at pagsamba sa buwan ng Ramadan. Subalit pagkaalis ng Ramadan ay nawawala na rin ang kanilang pagiging masipag sa pagsasala, sa kanilang pagdadasal, sa kanilang mga gawaing pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasamba lamang sila sa buwan ng Ramadan. Para sa kanila ay kasabihan ng mga ulama, tulad ng sinabi ni Bishr rahimahullahu ta'ala, tunay na ang pinakamasamang mga tao, nang tanungin siya, "Ya Imam, may mga taong sumasampalataya sa Allah sa buwan ng Ramadan lamang, pagkalipas ng Ramadan ay nagiging matamlay na rin ang kanilang mga pagsunod sa Allah." Sabi ni Imam Bishr rahimahullahu ta'ala, sila ang pinakamasamang mga tao. Bi'sal qaum, pinakamasamang mga tao, ang ganong uri ng mga tao, na kung saan sila yaong hindi nila kilala ang Allah maliban sa buwan ng Ramadan, pagkalipas ng Ramadan ay hindi na nila kilala ang Allah. Kilala lamang nila ang Allah, karapatan sa kanila ng kanilang Panginoon kapag buwan ng Ramadan. Pag wala ng Ramadan ay hindi na nila alam ang mga karapatan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah, o ikaw na sumasamba sa Ramadan, fa inna Ramadana qad mat, ang Ramadan ay patay na, nawala na, lumisan na. Wa man kana ya'budu Allah, at sino man ang sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah hayy, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hayyun la yamut, buhay at hindi namamatay. Sinabi ni Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Inna Allah lam yaj'al li'amalil mu'mini ajalan duna al-maut." Tunay na Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya ginawa sa pagsamba ng mu'min ang takdang panahon lamang, maliban na lang sa kamatayan. Ibig sabihin, walang takdang panahon sa pagsamba natin sa Allah. Walang panahon na doon ka lang mananampalataya. Bagkus mapuputol lamang itong obligasyon na ito kapag ikaw ay namatay na. Kapag ka hinakbang mo na, sabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ang isa sa iyong mga paa papasok sa Jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala, that's the time na magpahinga ka na, kapatid. Habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo, ikaw ay nasa pagsubok, ikaw ay nasa mga pagsubok ng Allah kung susunod ka ba o kung hindi. At pananagutan mo ang lahat kapag hindi ka sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang binasa ang ayah, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang ikaw ay datnan ng kamatayan. Ibig sabihin, ang pagsamba mo sa Allah ay magpapatuloy-tuloy hanggang sa ikaw ay datnan ng kamatayan. Ganyan ang pagsamba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi seasonal o hindi siya panapanahon lamang. Bagkus ang pagsamba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay timah, katulad ng paglalarawan sa kanya ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana amaluhu sallallahu alaihi wasallam timah, ibig sabihin ay permanent, tuloy-tuloy, nananatili. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal. Ang pinakamainang na gawain doon sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang gawaing mananatili, nagpapatuloy, kahit ito ay kukunti lamang.
mga alipin ng Allah. Huwag niyo po gayahin ang isang babaeng inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Katulad ng kanyang sinabi, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Al-ayah. Ibig sabihin, huwag kayong maging katulad, sabi ng Allah, ng isang babae na buong maghapon ay nagbuburda, nagtatahi, at pagkatapos, kapag natapos na niya ang kanyang tinatahi, ay sinisira niya ito. Sinisira niya ang kanyang pinaghirapan sa buong maghapon. Huwag niyong gayahin yun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, pagkatapos mong matuto at nakita mo ang daan papunta sa masjid sa buwan farakum ba'id, o kayong mga tao, ang inyong paglalakbay ay malayo, fakhudhu ma'akum azad ma yuslihukum, magdala kayo ng baon ninyo na makatutulong sa inyo. At kanyang binanggit pagkatapos, sallu rak'atayn fi dhulmatil layl li dhulmatil qubur, magsala kayo ng kahit 2 rak'a lang sa mga gabi habang madilim ang gabi, para sa kadiliman ng inyong mga libingan. Kung wala na ang tarawih, kung wala na ang tahajjud, ay bukas pa rin ang mga qiyamul layl sa gabi. Magsala kayo kahit 2 rak'a lang sa mga gabi habang madilim ito, para sa kadiliman ng inyong mga libingan. Magbigay kayo ng sadaka sa panahon na nangangailangan din kayo, para sa panahon sa mga araw na higit kayong mangangailangan sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kayo ay magpakain ng mga pagkain o mag-ayuno. Kayo ay mag-ayuno. Wasumu yawman mag-ayuno kayo sa araw na napakainit, para sa araw na kung saan haharap kayo sa Allah, na ang araw ay lalapit sa inyong mga ulo. Mga kapatid sa Islam, mga alipin ng Allah, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam para sa mga yaong nananatili sa kanilang pagsamba, nananatili sa kanilang paggawa ng kabutihan, inna fil jannati ghurafan, tunay na sa Jannah, sa paraiso, may mga kwarto doon, yura dahiruha min butuniha wa butunuha min duhuriha, nakikita sa mga kwarto na ito ng paraiso ang nasa ilabas sa labas niya, kung ano yung nasa loob, at kung ano ang nasa loob, nakikita yung nasa ilabas niya. Ibig sabihin ay parang kristal na kung saan napakaganda na mga kwarto na inilaan para sa mga mananampalataya. At ang mga sahabay nagtanong, Ya Rasulallah, para kanino po ba ang mga iyon? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, liman tayyabal kalam, ang mga kwarto na yun sa Jannah na napakaganda ay para sa sino mang nananatiling dalisay, malinis ang kanyang pananalita sa kanyang kapwa. Naam, wa at'amat ta'am, para sa kanya na nagpapatuloy sa pagpapakain ng mga pagkain. Kung wala na ang pagpapa-iftar sa Ramadan, nandyan pa rin ang mga kawang gawa at pagpapakain ng mga pagkain. Wa adamas siyam, at nagpapatuloy sa kanyang mga pag-aayuno, mga pag-aayunong mga voluntaryo. Kung wala na ang Ramadan, ay nandyan ang mga voluntaryong pag-aayuno. Wasalla wan nasu niyam, at nagdasal siya sa gabi habang ang mga tao ay mahimbing na natutulog. Mga alipin ng Allah, mga kapatid sa Islam, magpatuloy ho tayo sa ating pagsisilbi, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, panatilihin ang takot sa Allah, pagsunod sa kanyang mga kautusan, at pag-iwas sa lahat ng kanyang mga ipinagbabawal, hanggang sa araw na tayo ay datna ng kamatayan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum lima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. Mga kapatid sa Islam, mga alipin ng Allah, ngayong araw ay napakamainam na kung saan tayo ay nagbabatian sa isa't isa, tayo ay nagdadalawan sa isa't isa, at
Hanapin mo yung mga tao na kung saan ay mayroon kang tampo at kaalitan. Ngayong araw ang pinakamaganda na kayo ay magbabatian. At kayo ay aking binabati. Eidukum Sa'id, Eidun Mubarak. Takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mali wa kullu amin wa antum bi khair. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع شملهم اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيرا له يا رب العالمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين